Basahin po natin ang salita ng Diyos na nasa awit 146 verse 1 and 2. Sabay-sabay po nating basahin. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa, pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Lalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Diyos Ama, na nasa langit, salamat po sa hapong ito na binigay niyo po sa amin upang kayo po ay aming awitan. Salamat po at dinala niyo po kami dito sa Christ Commission Fellowship. At nawa po ang aming pag-awit at ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa inyo. Sa inyo lamang po kami umaasa sa lahat po ng gawain namin sa hapong ito. Sa ngalan po ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. At ikaw ang haring kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. At walang katulad ang iyong kadahilan, ikaw lang pinagtititagan. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Walang katulad, iyong dakilan, banal, banal ang iyong ngalan. Ang pag-ibig ka, kamahalan, ay aking kayaman at karangalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayaman at karangalan. O Diyos, kayamanan sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Karangalan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad, iyong kadahilan, ikaw lang pinagtitinagan. Purihin ang Diyos! Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko. Purihin po ang Panginoon.
sa awit, pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsambay iaalay, buhay ko'y ibibigay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon, at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Sa bundok man o problema, hinding-hindi mag-iisa. Pagkat Jesus kasama ka, hinding-hindi rin mag-aalala. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Purihin ka, O Jesus. Sa awit po, 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita
napakabuti. Sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay. Karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong katapatan, sa iyong pong pag-ibig sa amin. May nadaramang sadyang kakaiba't bawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahan, di ko maisalarawan. Di napapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Magalay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing ay luwalhatiin ka. Mapakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Sadyang kakaiba't pawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahan, di ko maisalarawan. Di napapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Magkalay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing ay luwalhatiin ka. Kapakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Makalay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing ay luwalhatiin
Magsiya po na po tayo lahat. Nung nakarang araw po, may nakausap ako na isang kapatiran natin dito. At naikwento niya na talagang sila ay naapektuhan ng matindi nitong pagbaha. Yung kanilang bahay sa ground floor, talagang lubog na at nasa second floor sila. Pero alam po ninyo, gusto ko sana siyang i-encourage. Ang nangyari, pagkatapos nung kanyang pagsasalita, ako yung na-encourage. No? Kahit na sabihin natin hanggang sa ngayon nga, medyo may baha pa rin dun sa kanila eh. No, yung paglabas lang na bibili ng pagkain o ng tinapay sa bakery o yung pagpasok sa trabaho, napakahirap na dahil dun sa baha. Pero imbes na siya ay magreklamo o magalit sa Diyos, siya ay nagpasalamat pa at nagbibigay puri. Bakit? Kasi sabi niya, wala ni isa man sa kanyang mga kapamilya na naapektuhan o nasaktan. Tapos kahit nung panahon nung pagbabaha at nitong patuloy na pag-ulan, sila ay naabutan pa ng mga pagkain at yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw nung mga panahon na yon. At yung iba ay galing dito sa atin. No? Marami din dito sa ating mga kapatiran na nandirito ngayon ang tumulong. Alam nyo, ang napansin ko sa kanya, imbis na siya ay magtuon doon sa mga bagay, o let's say yung mga appliances o furnitures sa bahay nila na nasira, hindi siya nakatuon doon eh. Imbis na magalit nga siya sa Diyos, lalo pa siyang nagpasalamat. Dahil nga, kahit na binahana, meron pa ring tulong na dumating. Ewan ko lang kung tayo ang nasa kanilang sitwasyon. Parang mahirap gawin, di ho ba? Kaya alam nyo, nung pinag-aaralan ko itong talata natin sa hapong ito, napagtibay lang lalo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng testimonya nitong kapatiran natin na nandirito. Na, kasi sinabi ni Jesus, dyan sa talatang yan, sa Mateo 6:19, na tayo dapat daw ay mag-impok ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi saan daw? Dapat sa langit. Kasi katulad nung nangyaring kalamidad, saglit lang eh. Di ba? Nawala na kaagad yung ating mga kayamanan dito sa mundo. Ganon kabilis. Nung masunugan ka lang, ubos lahat. Pag nakawan ka, mabuti sana kung may matirang konti, pero kung wala, ubos din lahat. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi tumatagal. Kaya bakit ka mag-iimpok? Bakit ka mag-iipon o magtitipon ng kayamanan dito sa mundo? Yan ho ang basically yung tema ng ating pag-uusapan sa hapong ito. At kung titingnan ninyo sa screen, yung title ng ating mensahe, nasaan ang iyong puso? Ngayon, huwag niyo sasabihin sa akin, abay, nandito. O, alam ko naman na nandyan yung puso nyo. Pero ang ibig sabihin po dito saan ho ba nakatuon ang inyong mga puso? Okay? So, simula nung inumpisahan natin yung pag-aaral dito sa Beatitudes, no? Simula yan sa chapter 5. Ngayon ay nasa chapter 6 pa lang tayo. Itong Beatitudes na to, matatapos ito hanggang chapter 7. No, itong Sermon on the Mount o yung pangangaral ni Jesus sa bundok. Hanggang chapter 7 yan. Ngayon, dito sa pangangaral ni Jesus, makikita nyo na ang ating Panginoong Jesus ay nakatuon lamang sa isang punto. At yun ay ang punto ng ating mga puso. Doon siya parate nakatuon sa puso ng tao. Alam nyo kung bakit? Alam kasi ng Diyos na ang kasalanan ay saan nag-uumpisa? Sa puso ng tao. Kaya yun ang parating pinupuntirya ng ating Panginoong Jesus. Ang kasalanan ay nag-uumpisa sa ating mga puso. Yung kasalanan na ginawa sa akto, sa puso, natapos na yan. Naumpisahan na yan sa puso at nagawa na sa puso bago mo pa rin ito magawa sa akto.
Kaya sa Panginoong ang explanation or yung paliwanag ni Jesus pagdating sa kasalanan, hindi niya sinasabi pag ginawa mo sa akto at saka ka palang nagkasala. Para sa Panginoong Diyos, pag ito ay inisip mo pa lang, kung ito ay nag-umpisa pa lang na nasa puso at ginawa mo na sa iyong puso at sa iyong isipan, ikaw ay nagkasala na. At sa hapong ito, yan ulit ang ating pag-uusapan. Ang issue ulit ay sa puso. Ngayon, ang issue naman dito ay patungkol kung saan ka nag-iimpok ng iyong kayamanan. Hindi natin pag-uusapan dito kung marami ka bang kayamanan na naiipon dito sa mundo o kakaunti lang. Hindi po yun ang issue. Ang isyung pag-uusapan natin dito muli ay ang ating mga puso. Nasaan ba ang iyong puso? Saan ba nakatuon ang iyong puso? Pwede ko ba kayong maanyayahan na magsitayo at atin pong babasahin ang ating pangunahing talata sa Mateo chapter 6, verse 19 hanggang verse 23. Kung hawak niyo po ang inyong Biblia, pwede niyo yang tignan. Kung di man, pwede niyo rin tignan dito sa screen. Basahin po natin ng sabay-sabay yan. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata, ang ilawan ng katawan, kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon na makapagtipon at makapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit at sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Panginoon, naway mangusap po kayo sa aming mga puso't isipan. Huwag nyo rin po sanang hayaan na kami po ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa aming lahat. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito. Naway mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo na ho tayo. 2 punto lamang po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. At iyan po ay ang kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit. At yung pangalawa naman po ay malinaw na mata o malabo na mata. Bago po tayo pumunta doon sa ating pangunahing talata, tignan po muna natin doon sa Lucas chapter 18. Basahin ko po sa inyo yung verse 18 hanggang verse 23. Ang sabi po rito, isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama't ina." Verse 21, at sumagot siya, "Ang lahat pong iyay tinutupad ko na mula sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin."
Verse 23. Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito. Bakit daw? Sapagkat siya'y napakayaman. Ngayon, masama ba ang maging mayaman? Ha? Bay hindi. Ano bang tinuturo dito ni Jesus? Sinasabi niya ba na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagkakawang gawa? Abay, hindi po. Ang ginagawa lamang ni Jesus dito ay pinapalabas niya yung tunay na kulay nitong lalaking may tungkulin sa bayan. Kung ano talaga ang nilalaman ng kanyang puso. At base dito sa ating nakita, saan ba nakatuon ang kanyang puso? Sa kanyang kayamanan. Di ba? Ganyan tayo kung susubukin ng Panginoon eh. Ang sinusubok niya parati ay ang ating mga puso. At ang nakakalungkot para dito sa lalaking may tungkulin ay ano? Nakita natin na ang kanyang puso ay hindi nakatuon sa Diyos, kundi nakatuon sa kanyang kayamanan. At ang katibayan na siya ay nakatuon sa kanyang kayamanan, ang sabi diyan sa verse 23, siya'y napakayaman. Okay? Alam nyo, yan ang manifestation o yung ebidensya na siya ay umaasa o nakatuon dun sa kanyang kayamanan. Pero itanong ko muli sa inyo, ang ibig sabihin ba niyan na ang taong mayaman ay hindi ligtas? Sabihin ko sa inyo muli, hindi po. Ligtas din yun. Katulad ng sinabi ko kanina, depende yan sa kanyang puso. Ang sinasabi rito, ang issue rito ay hindi kung ikaw ay maraming pera o kakaunti lang ang pera mo. Ang issue rito ay ikaw ba ay nag-iimpok ng kayamanan dito sa mundo. Kapag ikaw ay nag-iimpok o nagtitipon, or sa wikang Ingles, you accumulate riches dito sa mundo, yun ang kasalanan. Yun ang ayaw ng Diyos. Ngayon, tingnan natin yung isa pang karakter dito sa Biblia na kung saan ay kabaligtaran naman ang ginawa kesa dito sa lalaking may tungkulin. At ito yung karakter na ito ay si Zakeo. Kilala niyo ba si Zakeo? Siya ay isang yung tax collector. Ano sa Tagalog yun? Mangbubuwis. Mangbubuwis, di ba? So, tingnan natin yung kanyang reaksyon. Sa Lucas chapter 19 verse 8 to 10, ang sabi rito, tumayo si Zakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may sino man, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Hindi katulad nung lalaking may posisyon sa gobyerno. Itong si Zakeo, anong ginawa niya? Nung nalaman niya ang katotohanan, yung kalahati ng kanyang kayamanan ay binigay niya kanino? Sa mga mahihirap. Yun ang ginawa ni Zakeo. Hindi lang yun. Doon sa mga taong nadaya niya, anong sinabi niya? Isinauli niya ng ilang beses? 4 na, ano ba yun? 4 na ibayo. 4 na ibayo. 4-fold. Di ba? Baka naubos na yung pera niya pag ginawa niya yun, di ba? Pero ginawa niya yun. Bakit? Hindi katulad nung rich young ruler, itong si Zakeo, naintindihan niya kung anong sinasabi ni Jesus. Naintindihan niya kung anong sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Tandaan ninyo, hindi importante kung magkano ang naibigay mo o kung magkano ang naisoli mo. Ang importante dito ay ano? Ang iyong puso. Kung ang puso mo ay matuwid sa Diyos at nakikita ng Panginoon na ikaw ay sumusunod sa Kanya, yun ang importante. Ang kasalanan ng pagpatay, ang kasalanan ng pangangalunya, saan nag-uumpisa yan?
Sa puso. Hindi mo kaagad-agad na papatay ka ng tao ng bigla-biglaan na lang. Or nangalunya ng bigla-biglaan na rin, di ba? Ginawa mo muna yan sa iyong puso. Ngayon, pati rin sa ating pagbibigay, yung pagbibigay ng limos, yung sa ating pananalangin, yung sa ating pag-aayuno. Alam niyo yung mga gawaing yan ay napakaganda sa panlabas na kaanyuan. Pero alam niyo ang Panginoon natin, hindi siya nakatingin doon eh. Kahit sabihin mong ikaw ay araw-araw na nananalangin, linggo-linggo na nag-aayuno, at parati kang nagbibigay sa iglesia o sa iyong kapatiran, pero kung ang iyong puso ay hindi matuwid, baliwala yan sa ating Panginoong Diyos. And with that, dahil doon, at least medyo naintindihan na natin na ang Panginoon natin ay tumitingin sa ating mga puso, pupunta na ho tayo doon sa ating pangunahing talata. Sa Mateo chapter 6, verse 19 hanggang 21, babasahin ko po ito para sa inyo. Ang sabi rito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Yung ating unang punto ay ito, kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit. Ngayon, sabi dun sa verse 21, ang sabi ni Jesus, huwag kayong magtipon. Sa ibang translation, mag-impok, no, ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. So with that, masasabi natin, masama talaga ang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi po ako nagsasabi niyan. Sa anong kadahilanan? For what reason? Anong kadahilanan? Una, ang sinabi niya dyan, dahil yung mga kayamanan dito sa mundo, ano daw ang nangyayari? Ito raw ay nasisira ng bukbok. Alam niyo yung bukbok? Ha? Actually, ako hindi ko alam. Pero ito, anay ba yun? Hanip, no? Pero ito raw yung nakakasira ng mga damit or mga tela. Pag matagal mo raw ito na nailagay sa, let's say, sa iyong cabinet at hindi mo ginagalaw, hindi mo tinatanggal, nasisira daw yan, kinakain daw ng mga bukbok. At hindi lamang yun. Kung may mga bagay ka na, let's say, mga appliances or whatever na material na bagay na pwedeng kalawangin din dahil hindi mo ipinamimigay o hindi mo ginagamit, nasisira din yun. Di ba? At hindi lang yun. Kung ikaw ay nag-iimpok ng pera, ngayon kahit na nasa bangko, delikado ka na rin na ma-hold up, di ba? Pwede rin itong nakawin ng mga magnanakaw. Tama ho ba? Ang pera, kahit yung papel na pera, napupunit nasisira pag tumatagal. Ang pera, nawawalan ng halaga. Tama ba? Nagde-depreciate. Nawawalan ng halaga. Ang kotse, nawawalan din ng halaga, di ba? Yung bahay din, nawawalan ng halaga. Yung mga asawa natin, abay, hindi pwede mawalan ng halaga yan. Okay? Hinuhuli ko lang kayo kung ano sasabihin nyo. Yung mga asawa natin, may halaga yan. Tama ba? Okay. Para hindi kayo antukin. Okay, so nakita natin na ang mga bagay dito sa mundo ay ano? Nabubulok Nawawalan ng halaga. Kaya kung titignan nyo sa Santiago, chapter 5, verse 2 and 3, anong sabi dyan? Ang inyong mga kayamanan ay bulok na, at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang ng mga ito ay magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy ay lalamunin nito ang inyong laman. Kaya kayo'y nag-imbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Alam niyo ang sabi rito,
yung mga ginto at pilak nyo raw ay nagsisipagkalawang na. Bakit? Kasi ito ay iyong nilikom. Inipon mo to. Di ba? At ito raw ay magsisilbing patotoo laban sa iyo. Biro mo yun? Yun ang ebidensya na ikaw ay, ang puso mo ay nakatuon doon sa pag-impok ng kayamanan dito sa mundo. At ang patotoo dyan ay ang iyong kayamanan na nabubulok na. At ano pa ang sabi rito? Lalamunin daw ng apoy ang inyong mga laman. Kayo'y nag-imbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Yan po ang sabi ni Santiago. At kung titignan nyo rin sa ang mga ngaral, chapter 5, verse 10, ito po yung Ecclesiastes sa wikang Ingles. Ang sabi rito, siyang umibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya mang umibig sa kayamanan na may pakinabang. Ito man ay walang kabuluhan. Sino ho ba ang nagsulat o sumulat ng Ecclesiastes? Si Solomon, di ba? Si Solomon ay masasabi nating yung pinakamayaman na tao na nabuhay dito sa mundo. Maraming pera, maraming ginto, maraming pilak. Pero ano ang sabi niya? Lahat nito ay walang kabuluhan. Kung ikaw ba ay may pera o yung pera ba mismo ay kasalanan? Kung may kayamanan ka na hawak-hawak, kasalanan ba yan? Hindi. Kung hindi kasalanan yun, ano yung kasalanan doon? Yung yung pag-ibig, yung sinabi rito ni Solomon, yung umibig ka sa salapi. Paano mo malalaman na yung isang tao ay umiibig sa salapi? Pag nakita niyong hinahalik-halikan yung pera, mama, ganon. No? Hindi, joke lang yun. hindi ganon. Paano nyo malalaman na yung isang tao ay iniibig niya yung salapi? Pag nakita nyo siyang nag-iimpok ng limpak-limpak na salapi. At ang nakikinabang lang diyan ay sino? Siya. Ganun yun. Ang iniibig niya ay ang salapi. Yung salitang pag-impok o yung ipon, sa wikang Ingles ay lay up or store up. Na pag isasali natin ito sa salitang Greko, ang tawag dyan ay thesaurizo. Na ang ibig sabihin ay, sa wikang Ingles ko na lang sasabihin, to lay up, to heap up, to store up, to amass, to accumulate riches. Kumbaga, ikaw ay maglilikom ng napakaraming kayamanan. Yun ang ibig sabihin ng thesaurizo o yung pag-impok ng kayamanan dito sa mundo. Tingnan natin ang Marcos chapter 10, verse 23 to 27. Ano po ang sabi diyan? At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25, mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Verse 27, tinignan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang sinasabi diyan, sa Diyos ay walang imposible. Lahat ay posible. Alam nyo, may may maling interpretasyon dito sa talatang ito. May mga nagsasabi na ang sinasabi raw nitong talata na ito, na yung mga mayayamang tao daw ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun daw ang sinasabi ng talatang ito. Yan po ay hindi tama. Hindi po totoo yan.
Kung gayon, ano ba ang sinasabi dito sa talatang ito? Ang sinasabi lang dito ng ating Panginoong Hesus na ang ating kaligtasan daw ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Mas lalo na hindi sa pamamagitan ng ating kayamanan dito sa mundo. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos. Kaya kung titingnan niyo yung verse 27, anong sabi diyan? Sa mga tao ito'y hindi maaaring mangyari. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Walang imposible sa Diyos. Kaya ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Isa pang maling interpretasyon dito ay itong nasa verse 25. No? May mga mangangaral ngayon na medyo pinapalambot nila itong kasabihan na yan o itong verse na yan na nasa verse 25. Ano ba yung sinasabi dyan? Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang tinuturo nitong mga mangangaral na to, sinasabi nila na yung sinasabing butas ng karayom daw na yon, ito ay yung sinasabi nilang pinto na korte ng butas ng karayom na makikita raw sa mga pader dyan sa Jerusalem. At itong mga pinto na ito na maliliit, hindi raw talaga mahihirapan daw makapasok ang kamelyo. Do mahirap makapasok, makakapasok pa rin daw. Yun ang kanilang paliwanag. Yan po din ay mali. Bakit? Itong sinabi ni Jesus dyan, yan po ay galing sa isang kawikaan din o kasabihan ng mga taong taga-Persia. Ginaya lamang po yan ng mga Hudyo sa mga taong taga-Persia. Meron kasing silang kasabihan na mas madali pang makapasok ang elepante sa butas ng karayom. Pag yung mga taga-Persia ay sinabi nila yung salitang yon, ang ibig sabihin lamang nun ay imposible. Kaya ang sinasabi ni Jesus dito, kung ikaw ay umaasa sa iyong sariling kakayanan, ikaw ay umaasa doon sa iyong nalikom na kayamanan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, yan ay imposible. Yun lamang po ang ibig sabihin diyan. Kaya kung titingnan natin ngayon sa unang Timoteo, chapter 6, verse 17, ang sabi po diyan, ang mayayaman sa sanlibutang ito ay, atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Mga kapatid, hindi po kasalanan ang maging mayaman. Ang kasalanan po ay kapag ikaw ay umasa na sa mga kayamanang hindi tiyak. Yun ang kasalanan. Pag doon ka umasa sa iyong makamundong kayamanan. Yun yung mga kayamanang hindi tiyak na pwedeng dalhin ng baha kaagad-agad, di ba? Pati kotse nadadala ng baha eh. Balikan po natin ngayon yung Mateo chapter 6 verse 19 to 21. Pagtuunan po natin ng pansin yung verse 20. Ano po ang sabi diyan? Basahin po natin ng sabay-sabayan. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Ngayon, ang sinasabi dito ni Jesus sa verse 20, imbis na tayo daw ay mag-impok dito sa mundo ng kayamanan, might as well, saan ka raw mag-impok? Sa langit. Bakit daw? Bakit? Dahil yung kayamanan daw sa langit ay hindi nasisira ng bukbok, ng kalawang, at hindi
nananakaw. Di ba? Which is true. Bakit ka mag-iimpok dito na walang katiyakan yung kayamanan na yon? Samantalang ang sinasabi ni Jesus na yung kayamanan sa langit hindi nabubulok, hindi nawawala, hindi ninanakaw. So bakit ka pa mag-iimpok dito? Bakit hindi ka mag-impok ngayon sa yung kayamanan sa langit? Ano ba itong mga kayamanan na nasa langit na sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Ba'y napakarami. Una, yung mga gantimpala. Yung mga korona na ipinangako ng ating Panginoong Diyos para dun sa mga anak niyang naging tapat sa Kanya at ginagamit ang kanilang kayamanan dito sa mundo para sa gawain ng Diyos. May gantimpala yun. Merong gantimpala, mayroong korona na naghihintay sa atin sa langit. Hindi lamang yun. Nung isinuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos, tayo ay naging anak ng Diyos, di ba? At kung ikaw daw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. At kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Kung ano raw ang mamanahin ng Diyos, ng ating Panginoon, yun din ang ating mamanahin. Hindi pa natin nakikita yung mga kayamanang yun. Pero ang nakakasiguro tayo dito, ang sabi ni Jesus, na itong kayamanan na ito, na hindi nabubulok, hindi nasisira, ay makakamit natin yan pag tayo ay naroon na at kasama siya. Kaya kung ikaw ay mag-iimpok, dapat ang iyong pinag-iipunan ay yung kayamanan mo sa langit na kung saan ay titira ka ng panghabang buhay. Hindi yung kayamanan dito na kung swertehin ka, umabot ka ng 80 anyos, pero hindi mo na rin ma-enjoy yung kayamanan na yon dahil uugod-ugod ka na, di ba? Gagastusin mo na yan yung para sa dialysis mo parate. Wala rin kwenta. Might as well saan ka mag-i-invest, saan ka mag-iimpok. Kayamanan sa langit. Okay? Ngayon, kung titingnan nyo diyan pakita lang natin yung verse ulit, sa verse 21, madalas natin gamitin ito di ba? Ano sabi diyan? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sa wikang Ingles, for where your treasure is, there your heart will be also. Di ba yun ang sabi ng Biblia? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Alam niyo mga kapatid ko, kung ang puso natin ay matuwid, ito ay nakatuon sa Diyos, hindi ka mag-iimpok ng kayamanan dito sa mundo. Uulitin ko. Kung ang puso mo ay matuwid sa Diyos, hindi ka mag-iimpok ng kayamanan dito sa mundo. Baka yung iba sa inyo nagsasabi, Brother Jones, ang tagal-tagal ko nang nag-iimpok at naglilikom, hanggang ngayon wala pa rin kayamanan Mabuti na rin yung ganong sitwasyon. Di ba? Dahil masama nga kung marami kang kayamanan dito sa mundo na doon ka umaasa. At doon ka at ikaw ang nakikinabang lamang. Kung ang iyong puso ay matuwid, alam po ninyo, hindi ka gagawa ng mabuti katulad ng pagbigay ng tulong sa iyong kapwa na ang kadahilanan ay gusto mo lang makita ng umapansin ng tao. Kung matuwid ang iyong puso, hindi mo gagawin yan. Kung matuwid ang iyong puso, hindi ka pupunta sa kanto o dun sa harapan ng town center at dun ka mananalangin para makita ng mga kapatiran na ikaw ay isang napaka-religious na tao. Kapag ganun ang ginagawa mo, pakitang tao lamang, wala ring kwenta yan sa Diyos. Ibig sabihin yan, hindi matuwid ang iyong puso. Kahit na sabihin mo, ikaw ay nag-aayuno pa. Hindi lang linggo-linggo, araw-araw kang nag-aayuno. At pinapakita mo na talagang nanlulumo ang iyong itsura. Pero ang puso mo pa rin ay hindi matuwid. Sa mata ng Diyos, yan ay walang kwenta. Dahil kung matuwid ang iyong puso,
ito ang gagawin mo. Mag-iimpok ka ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Ang isang tao lamang na hindi matuwid ang puso, yun ang gagawin niya. Mag-iimpok dito sa mundo. Ngayon, puntahan na po natin ang Mateo chapter 6, verse 22 to 23. Puntahan natin yung ating pangalawa at huling punto. Medyo mahaba-haba pa rin to ng konti. Tingnan natin yung Mateo 6:22 to 23. Pwede ho ba nating basahin ng sabay-sabay yan? Ang mata, ang ilawan ng katawan. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Anong laki ng kadiliman? Ating pangalawang punto ay ito. Malinaw na mata o malabo na mata. Ngayon, ang sabi ni Jesus dito, ang lampara ng katawan daw ay ang ano? Ang mata. O ang ilawan ng katawan ay ang mata. Yung salitang ilawan sa wikang Ingles ay lamp. At kung ito ay isasalin natin sa salitang Greko, ito ay lupnos. Na ang ibig sabihin ay isang ilawan o lampara o kandila na nasa isang candlestick or nasa isang stand. Ito rin daw ay inihahalin tulad sa mata. Yung ilawan, inihahalin tulad din daw sa mata. Ano ba ang gawain ng mata? Ang gawain ng mata ay ituro at ipakita sa katawan kung saan ka dapat tumungo, kung saan ka lalakad, saan ka liliko para hindi ka mabunggo, di ba? Yan ang trabaho ng ating mga mata, nagabayan ang katawan. Ngayon dito rin, sa tanatang ito, inihahalin tulad itong mata sa puso natin. Kung ang puso natin ay matuwid, kung ang puso natin ay nakatuon sa Diyos, maliwanag ang ating buhay, ang ating katawan. Dahil kung titignan nyo dyan sa verse 22, anong sabi dyan? Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng ano? Ng liwanag. Nung binabasa ko ito, sa ibang translation kasi sa Tagalog, hindi tapat ang ginamit eh. Ang ginamit ay malinaw. Tapos yung masama, ang ginamit naman nila ay malabo. Sa wikang Ingles naman, yung salitang tapat doon, ang ginamit sa NASB ay good. Pag tignan nyo yung ESV, ang ginamit naman yata ay healthy. Pag sa, ano pa yung isang version? Basta mayroon isang version na ang ginamit naman ay clear. Yung salitang clear. Pero yung ibang version, sa New King James Version pala yung ginamit na good. No? Pero alam nyo, kung titignan ninyo, isasalin nyo itong salitang good sa wikang Greko, parang iba ang ibig sabihin. Hindi good ang ibig sabihin. Yung salitang Greko nung salitang tapat o malinaw o good ay haplus. At ang ibig sabihin daw ng haplus sa wikang Ingles ay single. Ano yung single sa Tagalog? Isa. Ngayon, kung titignan ninyo yung King James Version, ipakita ko dyan sa screen. Ito yung tamang translation. Ang sabi dyan, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be what? Single. The whole body shall be full of light. Ang ginamit niya doon, ano? Single. Ngayon, kung sabihin yung good or clear or healthy, madaling ipaliwanag yun eh. Pero bakit single? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon dyan? Ang sinasabi ba niya, dapat ang mata natin ay iisa lang? Dapat nasa gitna? Yun ba ang kanyang ibig sabihin? Abay, hindi po. Nung ito po ay aking pinag-aralan, ang ibig sabihin pala dito, ang ibig sabihin ng single, dapat ay parang ikaw ay nakatuon sa iisang patutunguhan lang.
sa isang direksyon. Kumbaga, ikaw ay naka-focus sa isang lugar lamang. Naka-steady ka lang nakatingin doon. At ang sinasabi sa atin ni Jesus dito, na kung ang mata mo ay single, healthy, clear, or good, o tapat, o malinaw sa wikang Tagalog, ang lahat ng bagay na makikita mo ay magiging malinaw. Lahat ng bagay na ipapakita sa iyo ng Panginoong Diyos, maiintindihan mo. Bakit? Malinaw kasi eh. Walang dumi. Kitang-kita mo. At ang sabi pa ng Diyos, kapag ang iyong mata ay malinaw, kasi yung mata natin, ito rin yung bintana ng ating mga buhay eh. Kapag malinaw ang iyong mata, ang iyong bintana, kapag ang liwanag ng Diyos ay pumasok sa iyong mata, tatagos yan. At ito ay lalabas at lilitaw sa inyong mga buhay. Alam niyo yung yung tightrope walker, yung taong naglalakad sa lubid. Alam niyo, bago sila lumakad sa lubid, ang gagawin nila muna ay titingin muna sila ng isang bagay doon sa tapat nila. Kung ano man yung nasa tapat nila, titingnan nila yun ng diretsyo. At mananatili silang nakatingin doon habang sila ay lumalakad sa lubid. Para ano? Hindi sila ma-out of balance. Para siguradong diretsyo ang kanilang direksyon. Para mapupuntahan nila yung patutunguhan nila. Ngayon, pag bigla silang tumingin sa taas o sa gilid o sa baba, anong mangyayari? Mahuhulog sila. Mapapahamak sila. At yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Pag tayo ay naglilikom ng kayamanan dito sa mundo, nakatingin tayo doon sa mundo. Pero ang gusto niya, na tayo, ang ating mata, kung ito ay malinaw at tapat, dapat ay nakatuon ito patungo sa Kanya. At hindi dito sa mundo. At ang sabi ng Diyos, kapag ang iyong mata ay haplos, or single, or tapat, or malinaw, ang liwanag ng Diyos ay papasok at tatagos sa iyo. At ikaw ay mapupuno ng liwanag. Ano ba ang ibig sabihin ng mapupuno ng liwanag? Tignan natin sa Juan chapter 8, verse 12. Ang sabi rito, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Tandaan ninyo, ang ating mga mata, o yung spiritual na mata, o yung ating mga puso, ito ang dinadaanan ng liwanag ng Diyos. At kung ang ating mga mata ay malinaw at tapat, ito ay haplos or single, steady, nakatuon lamang sa kayamanan, sa kalangitan, nakatuon lamang sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Jesus, ikaw ay mapupuno ng liwanag. At ang liwanag na yon ay lilitaw sa buhay mo. Makikita yan ng tao. Yan ang ebidensya na maayos at matuwid ang iyong puso. Pag nakikita na ng tao yung liwanag ng Diyos sa buhay mo. Dahil ikaw ay punong-puno ng liwanag. Kaya nga kung titignan ninyo dito sa Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16, ang sabi diyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao,
upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, tandaan ninyo, kapag ang inyong mata o ang inyong mga puso ay tapat at malinaw, ito ay single, meaning steady, meaning nakafocus sa kaharian ng Diyos. Ang liwanag ng Diyos ay iilaw sa inyong mga buhay. Bakit? Dahil kayo ay mapupuno ng ilaw na galing sa ating Panginoong Diyos. Makikita yan sa buhay mo. Imposibleng hindi. So malinaw na ba sa atin yung malinaw na mata o yung tapat na mata? Pag-usapan naman natin ngayon yung malabong mata. Ang malabong mata, ang kailangan ay salamin. Pero hindi yun. Ibang mata ang pag-uusapan natin dito. Mateo chapter 6 verse 23, ang sabi rito, ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Ang sabi rito, kapag ang iyong mata raw ay masama, ang katawan mo raw ay magiging madilim. Bakit? Ang masamang mata, kapag yan ay tumingin, ang resulta parate nung kanyang tinitignan o yung pagkaintindi niya dun sa kanyang tinitignan, parating mali ang kanyang pagkaintindi. Bakit? May diferensya kasi yung mata eh. Alam niyo ba yung pagiging colorblind? Di ba? Let's say nasa yung pagtingin mo ng traffic lights. Though, ang impression ko dyan talaga madalas yung tao, lalo na pagdating sa traffic lights, nagiging colorblind bigla kahit hindi colorblind. Di ba? Pero alam nyo, pag ikaw ay colorblind, let's say, nakalagay dyan, ang sabi ng traffic light ay red, which means what? Stop, di ba? Stop ka. Kaso ang tingin mo, green. Anong mangyayari? Go ka bigla, di ba? Madalas nangyayari sa atin yan. Hindi, joke lang. Pero di ba, kapag mali may diferensya ang iyong mata, anong nangyayari? Mali ang pagkakaintindi mo sa bawat sitwasyon. Alam ninyo, kapag ang iyong mata ay may diferensya, sabi nga natin kanina, ang ating mga mata ay bintana din yan ng ating buhay. Pag may diferensya yung bintana, marumi o madilim, kahit anong pilit na ipasok ng liwanag ang kanyang liwanag, hindi yan papasok. Bakit? May diferensya yung mata. Alam niyo po, yung salitang masama sa wikang Ingles ay bad. At kung ito ay isasalin natin sa Greko, ang tawag po rito ay poneros. Na ang ibig sabihin sa wikang Ingles, bad, evil, grievous, harm, lewd, malicious, or wicked. Yun ang ibig sabihin sa wikang Ingles. Pag sinabing masama, ikaw ay evil. Ikaw ay talagang masama. Kaya pala, hindi makapasok ang liwanag. Dahil ang masamang mata ay punong-puno ng kasamaan. Kung titignan ninyo sa Kawikaan, chapter 28, verse 22, ang sabi diyan, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya. Ang isang tao na may masamang mata ay magmamadali sa pagyaman. No, gusto niyang lumikom ng napakaraming salapi, napakaraming yaman. At ang sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay ganyan, imposibleng ikaw ay mapupuno ng liwanag na galing sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ikaw ay punong-puno ng kasamaan. Hinding-hindi papasok ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi pa nga ni Jesus doon sa verse 23 kanina, na ang iyong liwanag ay ang iyong kadiliman. Yun ang sabi niya sa verse 23. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, ang sabi pa niya, anong laki
ng kadiliman. How great is that darkness? Anong laki ng kadiliman na iyon sa ating buhay? Sa Kawikaan chapter 4, verse 19, ano ang sabi diyan? Ang daan ng masama ay parang malalim na kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinakatisuran. Alam nyo, ang isang taong punong-puno ng kadiliman sa kanilang buhay, hindi nila hahanapin ang Diyos. Bakit? Dahil sila ay naliligaw at hindi nila alam kung saan ang daan patungo sa Diyos. Bakit? Sila ay punong-puno ng kadiliman. Sila ay na-overwhelm ng kanilang kayamanan dito sa mundo. At iyan po ang ginagamit pa natin ng ating kaaway na si Satanas. Ginagamit niya ang kayamanan dito sa mundo upang ilayo ang tao sa Diyos. At ang tao ngayon ay aasa parati doon sa kanilang yaman. At doon sila nagpapakasasa. Doon sila nagpapakasasa sa kanilang kayamanan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ipakita ko lang sa inyo itong huling talata sa may Efeso chapter 5, verse 8 to 11. Ito yung huling text na natin sa hapong ito. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Efeso 5, verse 8 to 11. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Mga kapatid ko, ano ang sabi ni Pablo rito? Tayo daw ay dating nasa kadiliman. Subalit ngayon ay ano raw? Liwanag sa Panginoon. At alam nyo, bilang mga liwanag sa Panginoon dito sa madilim na mundong ito, kailangan ay lumakad tayo ng naaayon sa liwanag ng ating Panginoong Diyos. Paano yan? Kung titignan nyo yung verse 9, ang sabi dyan, ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Ano pa? Sa verse 11, ang sabi pa niya doon, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga. Bagkus ano daw ang dapat nating gawin? Ito ay ating ilantad. Yung nga lang sa atin, minsan imbis na ilantad, nagko-compromise pa tayo. Pero ano ang sabi ng Biblia? Kung ikaw ay anak ng liwanag, dapat ay nakikita sa iyo ang kabutihan, ang pagiging matuwid, ang katotohanan. At parati mong aalamin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At hindi ka makikibahagi sa gawa ng kadiliman. Pagkus ito ay iyong ilalantad pa nga. Yung sinasabi ni Jesus dito ay parang ganito. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay lumalakad sa liwanag, pero ang buhay mo naman ay punong-puno ng kadiliman. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang Kristiyano, pero ikaw ay patuloy naman sa kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit, pero nagpapatayo ka ng panibagong bodega at nag-iimpok ng maraming pera para sa sarili mong kapakanan. Para pagdating ng araw, ang gusto mo na lang gawin ay to eat, drink, and be merry sa wikang Ingles. Ang sabi ng Diyos, hindi pwedeng ganun. Parang yung sinabi niya sa chapter 6, verse 24 ng Mateo.
hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang amo. Dapat iisa lang. Kung ikaw ay nagsisilbi sa Diyos, hindi ka pwedeng magsilbi sa pera o sa mamon o sa kaaway natin na si Satanas. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos at mahal ko rin ang pera. Hindi pwede. It's either you love the other and you hate the other. Ganun lang yun eh. You cannot serve God and mammon. It's either you serve God o yung pera. Ganun lang yun. Hindi pwedeng black and white. It is black or white. Di ba? Kung dun ka sa Diyos ka. Kung hindi ka sa Diyos, ay sigurado yan, sa demonyo ka. Ganun lamang po yan. Walang nasa gitna. Walang nasa gitna. Ngayong nalaman na natin itong mga katotohanan na ito, dalhin naman natin ngayon ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Katulad ng sinabi ko kanina, ang Diyos natin ay nakatuon saan? Sa ating mga puso. Doon siya nakatingin. Pero ulitin ko po kung ikaw ay mayroong kayamanan dito sa mundo, hindi yan kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Kapag ikaw ay naglilikom o nag-iimpok ng pera, ng kayamanan dito sa mundo. Hindi kasalanan ang magkaroon ng kayamanan, lalo na kung ito ay galing sa Diyos. Maraming akong kilalang mga Kristiyanong negosyante na talagang kung magbigay sila ay milyong-milyong piso. Malaking halaga talaga. At ang nakakapagtaka, hindi naman nakakapagtaka, ang nakakatuwa dito ay kahit bigay na sila ng bigay ng pera, parang hindi sila nauubusan ng pera. Alam niyo kung bakit? Sa tingin ko, alam kasi ng Diyos yung puso nila eh. Yung puso nila, hindi para maglikom ng pera, kundi mag-impok ng kayamanan sa langit. Paano nila ginagawa yan? Sa pamamagitan ng pagbigay sa gawain ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbigay sa mga mahihirap nating kapatiran. Alam niyo, ang maganda dito sa ating iglesia, pati na rin yung sa ating iglesia sa Parañaque. Alam niyo yung CCF Parañaque, ang ginagawa nila, sinusuport nila yung isa pa nilang church dyan sa may Olivares. Itong church na nasa Olivares, karamihan ay yung mga mahihirap nating kapatiran na talagang super hirap. Hindi katulad sa atin na karamihan dito, mga de kotse, de cellphone, yun, pati cellphone, wala. Pati pang commute, as in, wala. Pero ang nakakatuwa ay itong mga kapatiran natin, tayong mga magkakapatiran ay nagbibigay para suportahan itong mga mahihirap nating kapatiran. Kaya mga kapatid ko, kung gusto nyong mag-impok ng kayamanan sa langit, ang isang magandang paraan dyan, alam nyo yung tumulong kayo sa mahihirap nating kapatiran. Pag ginawa nyo yon, I think that is one way, yun ay isang paraan para ikaw ay makapag-impok ng kayamanan sa langit. Kayo po ba ay sumasang-ayon doon? Okay, tapos na po tayo. Pwede po ba tayong magsitayo? At tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat. Hindi po kami pwedeng magkaila sa inyo o magsinungaling. Alam po ninyo sa oras na ito na kung saan po nakatuon ang aming mga puso. Hindi po kami pwedeng magsinungaling sa harapan ninyo. Alam niyo po yan. Kaya Panginoon, kung meron man sa aking mga kapatid na nandirito ngayon na nahipo ng inyong salita at nakita nila ang kanilang maling gawain dahil sa patuloy na pag-asa nila doon sa kanilang kayamanan dito sa mundo,
sa patuloy nilang pag-impok ng kayamanan dito sa mundo. Naway Panginoon ay tulungan niyo po sila na mailipat yung focus na yon mula doon sa kayamanan dito sa mundo patungo doon sa kayamanan sa langit. Panginoon, sa sarili naming kakayanan ay hindi po namin kayang gawin ito. Kailangan po namin ang inyong tulong. Kaya Panginoon, sana po ay patuloy kayong mangusap sa amin at tulungan niyo po kami na aming maisabuhay itong inyong mga utos. At sa mga nalalabi pang oras sa hapong ito, Panginoon, sa mga small group sessions mamaya at pati na rin sa mga Bible studies, naway Panginoon, bigyan niyo pa po ng kaliwanagan itong mga katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong salita, sa espiritual na pagkain na ibinigay niyo sa amin. Sana po, Panginoon, ay tunay na makita ng mga taong aming mga kasalubong ang liwanag na ibinigay niyo sa amin. Na kami po talaga ay maging punong-puno ng liwanag ninyo at makikita ng tao na si Kristo Jesus ay totoo sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sa ating huling awit. Sabayan niyo po kami sa pag-awit. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. At ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Siyang walang katulad, walang kadakilan, ikaw lang pinagpipitagan. Kayamanan ko sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. At ikaw ang hari, tataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Siyang walang katulad, iyong kadakilan, banal, banal ang iyong ngalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan at karalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan at karangalan, O Diyos. Karangalan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. At ikaw ang hari, tataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad ang iyong kadakilan, ikaw lang pinagpipitagan.
kayamanan ko sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang kayamanan ko. Have a blessed Sunday po.